nga bang mayroong lugar sa Pilipinas na kapag nag-drone ka, may possibility na hindi na bumalik yung drone mo? Can I fly a drone here? No, just dangerous here because sometimes your drone is not lucky. You can play a drone here. Totoo ang chismis. Tara mo na. Manalaglag yan. Thanks. Man, ko siguro pag pangilang hulog mo na to, wala ka nang mararamdaman. Nag-crash yung drone ko. Hindi ko alam. Ayaw bumalik ni Bess. Nag-crash yung drone ko. Nag-crash yung drone ko. Pero nararamdaman ko yung sakit ngayon. Ang sakit. Recently, I just crashed my drone in El Nido, Palawan. And bakit ko ba siya nahulog? Ano ba yung nangyari dito? I'm gonna do island hopping, going to Tour A. I don't have much expectation about here, but let's see. Touchdown, 7 Commando. So if you want to chill for a while, this is our first stop to avoid the crowd, and we're just gonna chill here. I'm so sleepy right now, and I think we're gonna do snorkeling. Yeah, let's see what's in here. Sobrang puti ng buhangin. Kuya, saan pwede matulog? Pumunta para matulog. Totoo ang chismis. Tara mo na. Manalaglag yan. Sir ka po ba? Thanks. Nag-crash yung drone ko. Oo, mega fast. I think gagana pa tong drone ko, nag-crash siya. Ano ba yung nangyari dito? Nung papunta pa lang ako dito sa island hopping, sinasabi na sa akin pa ulit-ulit, "Oh ma'am, may drone ka." Marami na naman nahulugan dito ng drone. Bakit nga ba? Ano ba yung mga dahilan kung bakit maraming nahuhulugan ng drone dito sa island hopping sa Coron and El Nido? Dapat nyo ba siyang ikatakot? Since yung Coron and El Nido is napapaligitan siya ng mga limestones around, ano naman ngayon kung maraming limestone, diba? Napapaligiran yung lugar ng mga limestone cliffs. May possibility na mag-obstruct siya ng GPS signal. So, ano mangyayari kapag nawala yung GPS signal? While you're flying a drone, mawawalan ka ng signal. So, hindi mo makakontrol yung drone. Akala mo nandun pa siya pero delay pala. So, doon na nagkakaroon ng drone crash. Another reason is narrow yung lagoon. So, yung mga papuntang lagoon is very technical yung papunta sa lagoon. Kakayanin mo lang siya gawin kung matagal ka na nagpapalipad ng drone. And kung first time mo pala magpalipad ng drone, may possibility nga naman na mahulog yung drone mo. Since touristy place siya, kapag maraming taong nagpapalipad ng drone, may possibility na magkaroon ng signal interference or collision. So, ayan. Ang isa pa sa pinaka-sinasabi ng mga lokal is may possibility daw na magkaroon ng magnetic interference. Yung mga limestone na to, nagko-contain siya ng metals or minerals. Ano naman kung merong ganun, di ba? So, kapag may mga metals and minerals, yung mga limestone, nakakapekto sa compass, may possibility na hindi mo makontrol yung drone mo. While nag-island hopping ako sa Coron with Los Leblanc, kasama ko dito si Michael Morales, the owner of Siargao ng Travel and Tours. He mentioned to me that while he was doing an island hopping before, meron siyang kasamang travel filmmakers, which is yung isa pa nga is from Calder Creative. So, isa siya sa mga student ni Sam Calder. So, alam natin na pro na while he was flying here, specifically in Twin Lagoon in Coron, Palawan, nag-crash yung drone nung isa dito. Because dahil sa magnetic interference, after mag-crash na isa, syempre may isa pa silang drone. Nagpalipad pa yung isa, which is nag-crash din. But, during my time when I was in there, ako lang sa inyo na bago mangyari ang incident na to, nakasama ko yung isa sa famous YouTuber dito sa buong mundo, which is si Los Leblanc.
So, isa siya sa mga pioneer YouTuber at ina-idol ko. And I'm so glad na nakasama ko siya. And I got to spend island hopping with him and see paano siya gumagawa ng content. Ito yung naging experience ko with him. Yeah. So, apparently, this place is like a lot of drone pilot have lost their drone here. But he saved his drone. But there's still, look at this guy. The guys. Oh. You were so scared to land. I know. Yeah, hindi na nag-handshots. Kaya niya yan. No! What? There is no what? No magnetic interference. Yeah. You're lying, bitch. There is! I followed out. And sabi niya wala naman daw siyang na-encounter na issue and I saw how he flew his drone. Pinasuot pa niya dun sa goon and sobrang cinematic ng shot niya. Yun yung nakita ko when he was flying his drone. Nag-order din ako ng confident, nagpalipad din ako doon using my Mini 3 Pro which I've been using for the past 3 years now. Wow, tumagal yung drone ko. And wala naman ako na-encounter na issue when I was flying my drone there because hindi ako masyadong lumapit dun sa limestone. In order to avoid drone crash when flying sa mga ganitong area, make sure na hindi ka pro pilot and hindi ka masyadong willing mag-risk ng drone mo. Make sure lang na huwag ka masyadong lumapit dito sa mga limestone na to and taasan natin yung lipad ng drone natin. Kasi yung mga rock formation, mga limestones, merong metallic minerals present sa mga rock na to na nagdi-disrupt ng drone compass and GPS system. So, kapag wala tayong GPS, mayroong possibility mo na magkaroon ng signal loss at hindi mo makontrol yung drone mo. Akala mo nandyan pala siya, pero malapit na pala siya dito sa limestone. So, ang tendency is mag-crash yung drone at pumunta dito nang hindi mo nakikita kasi delay pala yung signal. Minsan nagkakaroon din ng struggles yung sensor mismo when detecting the obstacle kapag nagpapalipad ka ng drone. So, yan in-screenshot ko yung mga nag-comment sa Facebook, TikTok, and Instagram at ito yung mga sinasabi nila. Barracuda Lake, dami ng drones na nawalan doon nung pagpapalipad ako doon sa labas ng part ng lake. May mga stone or even low frequency ang dumadaloy dyan kaya ina-off yung power ng drone kaya mahina signal means hirap masagap ng drone or even may scientific explanation para dyan. Pwede kang mag-change from home point position to a controller so if ever mawalan ka ng signal, babalik pa rin siya sa home point mo. So according to DJI forum, in order to change that, just go to safety, update home point, and make sure to click the remote control para yung home point mo is dumirekta not kung saan ka nag-take off but kung nasan yung remote control mo. So ayan, with this kind of instances, may iwasan natin yung mga drone crashes. So nandito kami ngayon, first stop is Barracuda Lake, so magda-dive lang ng konti. Yeah, let's see. Oh wow! Ito pala yung dive spot, yung secret spot lang. Yung mga pre-divers lang yung nakakaalam. Naalala ko 2 years ago, ganito ako ni-rescue. Hinihina lang ako. Sarap. Sabi nila yung water daw doon is 85%. Totoo ba yun? 80% salt, 70% salt water, 30% fresh water. Pero yung may 5% daw human water. Mga ihil. Nandito ako dati. Hindi ako marunong lumangoy. Tapos, nakikita ko na yung first time ko maglangoy ng naka-fins papunta doon sa cave. Sobrang ganda pala. Kapag may fins ka, mas madali ka makakalangoy. During summer and when it's daytime, it's super busy here but right now, kami na lang yung tao dito. As in, paalis na sila lahat. Kasi? Time check, 5:30. 5:30 na pala. So 5:30 na. Kung gusto niyo masolo ang isang lugar, it's either you arrive early or you leave late. Iba yung feeling ko. Sobrang gulo. Para akong nasa cinematic. Parang cinematic yung pagpasok ko kanina na parang hindi ako nag-film eh. Parang i-enter ka sa
paradise. Tapos ito yung view. So, when you haven't been to a place for a long time, it seems like everything is new to you. But, in my case, I always turn off my sensor. Kasi minsan, medyo delay kapag naka-on yung sensor. So, dun na nga nag-crash yung drone ko. So, the reason why nag-crash yung drone ko, it's not actually because of any magnetic interference. Aminado ako na it's fully because of pilot error. Which I'm the pilot, and it's my error because of lack of sleep. Meron akong 1 hour na tulog, then nag-island hopping ako. Sobrang sabaw ako nung time na to. And then medyo naninibago lang ako kasi hindi naman ako masyadong nag-travel sa Philippines ng touristy area, and I really fly my drone sa mga ganitong spot. Hindi ako nakafocus. It's because of line of sight. So, you should focus on the drone and the remote control. But in my case, I was not doing that. Because I was looking at the boat. Sabi ko, ang daming paparating na bangka. Tapos, yun. So, na-move ko yung drone ko. Then, tumama siya sa limestone. And, boom, nahulog siya. And thankfully, I got my drone. Oh. Ano sabi mo kanina? Nalalaglag, di ba? Sabi ko sa'yo kanina. Pero parang pilot error. Hindi ma'am, pasalanan mo yun. Tulog ka mo yung drone. Sabi kasi matulog ka. Trainer lang. Titingnan natin kung gagana pa tong drone ko. Yun, so, araw-araw kong beses na nagda-drone. Ngayon na lang ulit ako nahulugan ng drone. Hindi ko alam. I think 100% this is pilot error. Parang masyado ako nakafocus kanina dun sa mga bangka. Tapos hindi ko na nakita yung drone. Sobrang tanga ko lang talaga. Sobrang tanga lang talaga, kuya, no? Hindi naman pa masyado. Siguro pag pangilang hulog mo na to, wala ka nang mararamdaman. Pero nararamdaman ko yung sakit ngayon. Ang sakit. Pero gagana pa to eh. Tingin mo ba? Magkano ang pusta mo? Ano, mga... Cellphone mo? Ay wag, mga 100 pesos lang. Wala pa kasi kaming sahod. Sayang, no? Muntik nang dun lang mahulog sa ano. Akala ka namin nasa taas eh. Sayang nga eh. Yan. Sabi nila dito ka lang daw makakabili ng mga pagkain. Sa mga susunod na isla, wala na daw. Yung mga ano dito, vendor, naka-ano sila. Naka-pang restaurant. Ate, next time mag-bikini na kayo. Yan, medyo wala na ako sa mood. So hindi na ako nakapag-swim sa susunod na spot. We're gonna do snorkeling, and yeah, we're heading to our next stop. We spent around 30 minutes here just to chill around and eat some halo-halo. And we're gonna head back to our boat. Bye-bye, drone. Always be mindful of your everything. Nangyayari to sa akin kapag wala akong tulog. Nawala ko yung A74 ko because I didn't sleep. So, sabi ko, I won't travel again na walang tulog. So, always make sure na you're fully alive when flying a drone. And yun, nag-exist to magnetic interference dito, but we should also be careful by ourselves when flying. Sabi ko lang is, fly safe, ride safe. Mangyari talaga siya. Mangyari talaga siya na magka-crash yung drone mo. Pero isipin mo lang, marami na siyang na-shoot na memories. Para hindi ka na masasaktan. Gold medalist. Like, Wanna go there? that. I'm good. Okay. Yeah, we're done. 30 minutes. 2, 3. Ako napatangin na. Ganda ng mga corals dito. Yeah, so there's just a little bit of parking here. Going to the Secret Lagoon. Secret nga talaga yung pupuntahan namin.
May mga naayos ka na kuyang drone? Pero, huwag siya. Ako pala yung nakuha ng drone. Ayan, o-operahin ni Kuya yung drone. Kuya, ilang percent chance na mabubuhay yung drone ko? Ano? Ha? Hindi ako nakabigyan ng assurance. Lahat na lang walang assurance. Hindi pa ako naiiyak kasi alam ko na kapag di ako kinakabahan, may pag-asa pa. Kasi sa 3 drone ko na nahulog, ito lang yung nakuha ko. So, naniniwala ako na may pag-asa pa. Kuya, yan lang yung tumakay sa akin drone, 3 taon na yan. Yung iba, 5 months lang. Ganun kabilis masira, kahit ano lang, nabasa lang. Anong resulta, Kuya? Talaga yan. Hindi na napilit yan. Busan ko alcohol. Wala yan. Hindi na yan maganda. Hindi totoo yun. Nagagastusan ka na lang. Bilang na May mabibenta pa ako dito. seaboard. Ano, may mabibenta pa ako dito. Siguro yung big five. Naghahanap. Pero may tama din yung ano ko eh. Pero try yung pagbenta sa online, ma'am. Like parts out nila. Meron iba nagabili talaga ng Goodbye Mini 3 Pro. Ay nako. Nagtapon na naman ng pera. Sure? Hindi ng bago. Ano? Moment of truth. Titignan ako magbubukas ng drone ko. Wala na talaga siyang pag-asa. So, goodbye, Mini 3 Pro. I guess, sulit naman na siya. In the next few videos, sobrang dami ko pang ginawa dito sa El Nido and other parts of Palawan. So, stay tuned kasi napakalaki ng Palawan. And portion pa lang siya yung papakita ko sa inyo. Stay tuned and follow for more adventures. Bye!